Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. Sa apat nilang magkakapatid ay bunso ang ina nitong si Rosa. At dahil ang ina niya ang hindi pinalad sa buhay, kung kaya't mababa rin ang tingin ng mga kapatid ng ina ni Rosa sa kanila. At binabaliwala lang ng mga kapatid ng ina ni Rosa ito sila. Kung kaya't mas minabuti na lang ng tatay ni Rosa na dalhin ang pamilya niya sa kanilang baryo. Isang araw nga, nang nagdiwang ng ika-54th na kaarawan, ang panganay na kapatid ng ina ni Rosa na si Margarita ay di inaasahang nakadalo ang pamilya nitong si Rosa. Wala naman kasi silang kaalam-alam na kaarawan pala ni Margarita sa araw na iyon at merong gaganaping handaan. Ang plano lang kasi sana ng pamilya ni Rosa ay para sana bisitahin ang Lola Inday nila. Sa pagsulpot ng pamilya ni Rosa sa kaarawan ni Margarita ay nagsitinginan sa kanila ang mga panauhin sa kaarawan na iyon. Napansin ito sila ni Alberto na isa sa kapatid ng ina ni Rosa na si Lina. Hanggang sa nagsalita itong si Alberto. "Oh, Ate Lina, ang lakas yata ng pangamoy nyo at napapunta kayo dito sa handaan. Aba, at buong pamilya pa talaga ang dala mo. Tagutom na ba?" Pang-iinsultong wika ni Alberto. Nang marinig ni Lina ang pang-iinsulto sa kanila ni Alberto, ay nanginit ito siya at nagawa niyang sampalin sa mukha itong si Alberto. At nagsalita itong si Lina. "Yang pang-iinsulto niyo sa akin ay kaya ko pa yang palampasin. Pero ang bastusin mo ang pamilya ko ay hinding-hindi ko yan papalampasin," wika ni Lina habang dinuduro-duro itong si Alberto. Napahawak sa kanyang mukha itong si Alberto sa sandaling sampalin siya ni Lina. Hanggang sa kumukulo na ito siya sa galit. "Ang lakas naman ng loob niyong pumunta dito para pagbuhatan ako ng kamay. Lumayas kayo dito, mga hampas lupa," galit na sambit ni Albert. Tahimik lang sa sandaling yon si Rosa at hindi umimik. Dahil sa gulong yon ay nagyaya na lang itong si Lina na umuwi na lang ito sila. Hindi na malayan ng mga ito na napagmasdan pala ni Lola Inday ang buong pangyayari. Kung kaya't nang nasa labas na ng pamamahay ni Margarita itong si Lina kasama ng pamilya niya ay ginawa niya ito silang bantayan at pinapasok sa kanyang pamamahay. Sobrang saya ni Lola Inday nang magkaharap at makausap na niya itong si Lina. Medyo matagal na panahon na rin kasi ang lumipas nang nawalay sa kanilang pamilya itong si Lina. Sa pag-uusap nila ay ginawang pangakuan ni Lola Inday na papaaralin niya itong si Rosa sa kolehiyo at ang iba pang mga anak nitong si Lina. Labis ang pasasalamat at saya ni Lina sa mga sandaling yon. Hindi dahil sa tulong na ibinigay ng kanyang ina, kundi dahil sa napawi ang pagkamis ni Lina sa kanyang ina. At hindi pa rin ito siya nagbabago sa pagmamahal sa kanya. Sa kabila ng di magandang karanasan ni Lina kasama ng pamilya niya ay masaya pa rin ito silang umuwi ng kanilang tahanan. Tinupad nga ni Lola Inday ang kanyang mga pangako at ginawa niyang mapagtapos ng pag-aaral ang mga anak nitong si Lina. Hanggang sa lumipas ang 2 taon. Nabalitaan ni Lina na nagkasakit ng malubha ang kanyang ina. At plano na sanang puntahan ito siya ni Lina. Ngunit pinigilan ito siya ni Rosa. "Nay, huwag na po muna kayong magpakita doon. Hindi kasi maganda ang kutob ko pag ikaw ang nagpakita doon. Alam mo na yun, Nay, kung bakit," saad ni Rosa. Nakuha naman ni Lina ang ibig sabihin ng anak niyang si Rosa. Kung kaya't hindi na ito siya nagpumilit pa. "Nay, imbis na ikaw ay ako na lang po ang pupunta doon kay Lola para po walang masabi ang mga mapagmataas mong mga kapatid,"
ginawa nga ni Rosa na siya na lang ang pumunta sa kanyang lola. Pumayag naman ang kanyang mga magulang sa kanyang plano. Pagkarating ni Rosa sa bahay ng Lola Inday niya'y nang lumo ito siya sa kanyang naaabutan. Nang wala man lang ni isang nagbabantay sa kanya at kalunos-lunos na ang kanyang kalagayan. Sa natitirang araw ni Lola Inday sa mundo, ay ginawa siyang alagaan ng mabuti nitong si Rosa. At kahit hindi na nakakakita itong si Lola Inday sa puntong yon, ay labis ang pasasalamat niya dito kay Rosa. 3 buwan rin ang ginawang pagsakripisyo ni Rosa sa pag-aalaga sa kanyang lola. At nang bawian na ito siya ng hiram na buhay, ay agad namang nagsisulputan ng mga anak nitong mata pobre at agad na pinaalis ng bahay itong si Rosa. Hindi naman na nagmatigas pa itong si Rosa at agad naman na nilisan ang bahay ng kanyang lola. Sa ginawang last will and testament nitong si Lola Inday, ay nagalit ang mga kapatid nitong si Lina. Dahil sa pamilya niya pinamana ang lumang bahay nila. Ayaw pa sana nilang ipaalam kay Lina ang pamana ni Lola Inday. Ngunit nang pagalitan sila ng attorney ni Lola Inday, ay wala silang nagawa kundi sabihin iyon kay Lina. Nasayahan si Lina sa kanyang nabalitaan dahil sa pinamana sa kanya ng kanyang ina ang luma nilang bahay. Hindi siya nasayahan dahil sa kanyang mana, kundi sa alaalang mapipreserba niya sa bahay na iyon. Malaki kasi ang tiwala ni Lola Inday kay Lina na pag-iingatan niya ang bahay na iyon. Ngunit nang ginawa na nilang puntahan ang lumang bahay, ay laking gulat ng pamilya ni Lina nang makita nila doon ang mga yaman na iniwan ni Lola Inday sa kanila. Dahil doon ay labis ang pasasalamat ng pamilya ni Lina sa iniwan sa kanila ng kanyang ina. Hanggang sa nabago nga ang takbo ng buhay ng pamilya nitong si Lina. Ginawa pa siya ng habulin ng mga kapatid ni Lina ang yaman na natanggap ng mga ito. Ngunit nasawi lang ang mga ito at napahiya sa pamilya ni Lina sa bandang huli. At simula sa pangyayaring yon ay hindi na muli sila minaliit at hinamak ni Margarita at Alberto. Mga ka-explorers, hindi talaga minsan maiwasan na magkakagulo ang pamilya dahil lang sa pera. Palagi po nating tatandaan na mas mahalaga ang pamilya kaysa sa pera. Kaya huwag po nating ipagpalit ito.